Weird din talaga nung nangyari sa ending ng Lakers versus Jazz kahapon mga idol. Simulan natin dito sa opensa ng LA, kung saan tinatapatan po ni Lauri Markkanen itong si LeBron. Si Markkanen din mga idol mostly yung defender ni LeBron this game, at kahit 7-footer po itong si Lauri ay mabilis din ito sa kanyang size. Pero mga ilang beses din pong nakascore itong si LeBron sa kanya. Ito na lang po ang natitira sa oras, segundo na nga lang, pero kita nating may sapat na oras pa rin naman ang Jazz na makabawi pa sa kabilang side, makashoot man o hindi ang LA. 0 out of 8 po si LeBron sa mga oras na ito mula sa 3. At yung nail in the coffin ay hindi po naibaon. Na-secure ni Kessler tong bola with 9 seconds left in the game at may iisang timeout pa po ang Jazz. Ayan, tinatawid na ni Sexton to with Max Christie guarding him. Then ngayon mga idol, si Rui na dahil nga nag-switch sila ng tao. Slower na player po itong si Hachimura, kaya rin ganyan na lang iniwan ni Sexton to. Pero habang nagda-drive, nag-timeout po ang coach ng Jazz. Tumatawid na nga siya sa linya para sabihin yung timeout na yon. Not counted tong game winner sana ni Colin Sexton, at ganyan na nga lang po ang mukha niya. Sayang pre. I-breakdown na muna natin to mga idol, no? Sa pagbaba nga po ni Sexton ay makikita natin siya na tumitingin doon sa kabilang side ng court. Posibleng sa bench nila yan, tinitignan si coach or kay John Collins kasi trailing siya. Then bad defense so kay Rui, nakaka-switch nga lang. Hindi mo rin naman siya masisisi kasi matinik na player nga naman din po itong si Colin Sexton. Kaya nga young bull ang palayaw niyan eh. Sabay naging flat-footed pa si Hachimura rito. Kaya wala talaga siyang pop sa kanyang pagdepensa, so ang bilis din niyang naiwan. Then dito nga mga 2.1 seconds ang natitira, makikita na natin sa frame yung coach ng Jazz na si Will Hardy. Hindi pa malinaw kung ano yung ginagawa niya dyan, pero panigurado sumesenyas yan ng timeout. At mapalad pa nga ang Jazz dito mga idol kasi kita nyo siya na tumatawid na rito sa half-court line. Sa mga hindi po nakakaalam, bawal po ito kung magiging technical tayo sa mga rules ng NBA. Sabi rito sa rule number 3 section 4 ng NBA rulebook sa letter A, no, a coach is not permitted to cross the midcourt line and violators will be assessed an unsportsmanlike technical foul immediately. Sa Tagalog po, ang coach ay hindi pwedeng tumawid sa linya sa gitna ng court at ang hindi susunod ay papatawan ng unsportsmanlike technical foul agad-agad. Pero sinabi rin kasi dyan na except during a dead ball. Kaya ma-argue mo na tumawid din naman si Coach Hardy ng dead ball na, or at least papunta na ring dead ball. Kaya rin yun, hinayaan na lang siya ng mga referee. Dito naman sa bola, ayan, tuluyan nang naiwan si Hachimura sa atake ni Sexton, and si AD, ready na nga siyang tapalin to mga idol. At nakaset na nga rin po ang depensa ng LA dyan sa loob kasi si LeBron ay nakadikit na rin kay Kessler, gawa nung pwede siyang madrapan din dyan. Ayan, lalong lumapit pa si Sexton at si AD, kayang-kaya i-block yan. Highlights pa yan sa Lakers kung ganun. Kaya nga lang ay narinig na niya yung pito, kaya hindi na nga lang din siya tumalon. In terms naman doon sa final possession ng Jazz, ayan, 2.1 seconds left in the game and isa nga lang po ang lamang ng LA dito Tao ni Max itong si Sexton ulit. So siya talaga ang primary defender dyan ni Young Bull, at may awareness nga rin po itong si Max na signalan si LeBron na mag-switch sila kesa magkalituhan pa nga yung dalawang to. Open nga rin po yung loob kaya baka bigla ang magkat papasok itong si Keyonte George. Delikado na yan para sa Lakers kung ganun. Kaya siniguro na nga rin po ni Max yan. Kitang-kita rin po na dumulas tong kaliwang paa ni LeBron kaya nalampasan siya kagad ni Sexton. Yun nga lang ay nabitawan niya yung bola. Umilaw na nga rin po yung oras mga idol at hindi pa niya nare-release yung bola dahil sa fumble nga na iyon. Kaya ayan, nakasurvive pa ang LA. Sa kanyang interview matapos po ang laro, sinabi niya na usually daw ang instinct niya ay kapag yung player nagba-backward na, saka daw siya magta-timeout. And usually my instinct is the second we start going backwards, you're calling timeout. And dito nga bago yung timeout, yun naman din po yung ginawa ni Sexton, medyo nag-backward siya rito, umurong ng kaunti para makabuelo siya kontra kay Rui. Tapos saka pumito si ref. At hindi nga lang po yun yung unang beses na ginawa ni Coach yan. This November lang din po ito at makikita niyo siya na hinohold yung timeout niya. Kahit nasa isip ng ball handler na si Clarkson ay aatake siya. Then ayun, saka na lang pumito yung ref nung medyo napatigil na nga rin si JC. Pero ang pinagkaiba kasi rito ay mas marami pa siyang oras. Hindi katulad dun sa laban kontra sa Lakers na alanganin na talaga para mag-timeout. Diba mga idol? It can go both ways din naman kasi. Pwedeng makashoot nga talaga si Sexton dyan, or pwede rin naman na matapal siya ni AD kasi kayang-kaya naman ni Davis sa palin yon sa anggulo na yon. Pero wala, hindi na rin naman natin malalaman yon dahil pinigilan na ni Coach Will Hardy. Pero kayo ba? Tama lang ba na nag-timeout siya o dapat hinayaan na lang niya? Ilagay nyo lang po mga idol ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel, at ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.